Disyembre 1937. Habang abala ang mundo sa pagigting ng tensyon sa Europa, sa Asya, isang trahedya ang unti-unting bumabalot sa lungsod ng Nanking, ang dating kabisera ng China. Isang trahedyang tatatak sa kasaysayan bisa sa pinakamalupit na krimen sa panahon ng digmaan, the Rape of Nanking. Bago natin pag-usapan ang mga nangyari sa Nanking, kailangan muna nating maunawaan ang konteksto ng panahon. Taong 1937, mainit ang alitan ng Japan at China. Matapos sakupin ng Japan ang Manchuria noong 1931, tuluyan ng sumiklab ang ikalawang digmaang Sino-Hapones. Ang layunin ng Japan, palawakin ang kanilang imperyo at kontrolin ang buong Asya. At isa sa mga pinakamahalagang target nila, ang Nanking, ang kabisera ng Republika ng Sina sa ilalim ni Chiang Kai-shek. Noong Disyembre 13, 1937, tuluyang bumagsak ang Nanking sa kamay ng imperial na hukbo ng Japan. Nang lisanin ng mga sundalo ng China ang lungsod, naiwan ang libu-libong sibilyan, mga lalaki, babae at bata, walang kalaban-laban. Sa puntong iyon, nagsimula ang bangungot. Ayon sa mga nakaligtas, sa loob ng 6 na linggo, ang mga sundalong Hapones ay pumatay ng tinatayang 200,000 hanggang 300,000 katao. Iba't ibang uri ng karahasan ang kanilang ginawa, pagpatay sa mga bihag at sibilyan gamit ang bala, espada at minsan, bayoneta. Pagpapahirap, pinilit ang mga tao na lumuhod bago barilin, pagpapasabog sa mga bahay at gusali. At ang pinakamatindi, maramihang panggagahasa sa mga kababaihan, maging mga batang wala pang 10 taon at matatandang mahigit 70 taon. Maraming kababaihan ang pinaslang matapos gahasain, at ang iba ay ginawang comfort women. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong The Rape of Nanking. Sa gitna ng impyernong ito, may ilang banyaga na tumulong upang mailigtas ang mga inosente. Bumuo sila ng tinatawag na Nanking Safety Zone, isang lugar kung saan pinasok ang libu-libong sibilyan upang maiwas sa karahasan. Isa sa mga pinakatanyag sa kanila ay si John Rabe, isang German businessman at miyembro ng Nazi Party. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa Alemanya upang protektahan ang mga Sino laban sa mga sundalong Hapones. Dahil sa kanya at sa iba pang mga voluntaryo, tinatayang 200,000 tao ang nakaligtas. Pagkatapos ng digmaan, isinama ang mga pangyayari sa Nanking sa mga kaso sa Tokyo War Crimes Tribunal. Maraming opisyal ng Japan ang nahatulan ng pagkakasala, ilan ay binitay, at ang iba ay nakulong. Ngunit hanggang ngayon, kontrobersyal pa rin ang isyong ito. May ilang grupo sa Japan na itinanggi o binawasan ang lawak ng massacre, habang sa China naman, ito ay patuloy na isinusulong bilang paalala ng kabayanihan at pagdurusa ng kanilang mga mamamayan. Sa Nanjing ngayon, may memorial hall na itinayo upang alalahanin ang mga biktima. Bawat taon, libo-libong Chino ang bumibisita rito upang magdasal, mag-alay, at muling sariwain ang aral ng kasaysayan. Ang Rape of Nanking ay hindi lamang kuwento ng kalupitan, kundi paalala kung gaano kababa ang kayang ibagsak ng sangkatauhan, at kung gaano rin kataas ang kabayanihan ng ilan na tumulong kahit sa gitna ng kadiliman. Ang kasaysayan ay hindi laging maganda, ngunit mahalagang hindi nating kalimutan ang mga ganitong kabanata dahil sa pag-alala natututo tayo. At sa pagkatuto, maaari nating maiwasan na maulit muli ang mga ganitong trahedya. Ito ang AAAPH, Ambing PH, kung saan binubuhay natin ang mga kuwento ng kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang like, share at subscribe para sa mas marami pa makabuluhang kuwento.